Okay, magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Magandang gabi, Pastor Claude. Mukhang busy at pagod ang mga kasama natin sa hapon ito. Kararating lang din namin dito sa San Rafael sa church. At pagod ang pamilya ni Ate Alma, ni Kuya Bob. Malamang ay nagpapahinga pa sila. Napakalayo ng biyahe kaya nakakapagod, at si Princess ay malamang ay nakatulog din. Si Irene naman ay kararating lang din galing ng Tiaong, Quezon. Sinundo ang kanilang mga anak, at posibleng si Sister Ana ay nasa trabaho pa dahil nakasama namin kanina. Iminove niya yung kaniyang mga appointment ng umaga para siya ay maka-join sa worship service doon sa 13 Martires. So, kahit wala sila, at least tayong dalawa, Pastor Claude, ay nandito. Ituloy-tuloy natin ang pag-aaral. Itutuloy ko yung discussion, and later on ay pwede nilang ma-review ito sa recording. Posible rin kasing nawala sa isip nila na 6 o'clock ang devotion ngayong gabi. At binibigyan din natin ng pagkakataon na makapahinga dahil medyo nabigla sina Ate Alma sa pagod. Ngayon lang sila nakabiyahe ng ganoon. Ayan. So, ayan. Karating mo lang din pala ng Atimonan. Okay. So, but anyway, tayo magpatuloy sa gawain sa pag-aaral sa gabing ito. Ayan. Nandyan magandang gabi, Brother Edgar, Pastor Nanding. Napaka-successful naman po ng Mission Works, at maganda ang gawain kaninang umaga doon sa 13 Martires, at maraming naka-attend. Sina Sister Ana, nandoon din. At by next week ay i-merge namin pansamantala yung dalawang gawain dahil medyo pansamantala na cancel yung gawain doon sa lugar ni Sister Ana. So yung mga tao doon nawalan kasi ng venue, dahil hindi sila inaprubahan noong nung bagong Homeowners Association President. So yung mga uma-attend doon ay i-attend na muna dito sa isang gawain na yung isang gawain pa doon, kasi dalawang gawain. So pansamantala i-merge natin iyon para magtuloy-tuloy ang gawain. At syempre mas maraming tao, mas maganda actually naman yun, mas masaya. Ayan, so salamat sa Panginoon. But in any case ay successful naman po, at biyaya ng Panginoon nagtutuloy-tuloy ang gawain natin. At yun nga, napagod ang pamilya ni Ate Alma, syempre yung buong music team plus si Kuya Bob din kaninang umaga ay nakapag-mission work din sa bahay ni Nanay Epi. Tinulungan namin yung matanda na maglinis ng kanilang bahay, at nadalhan ng ilang mga goods, mga pagkain. Siyempre si Pastor Claude ay kasama sa mga at tuwang-tuwa yung matanda. Pag alis namin ay talagang maiiyak na siya. Hindi niya inaasahan na itong mga kapatiran dito sa Santo Tomas ay naalala siya ng ganoon. Nakakaano po talaga. Anyway, yun po ang konting update sa mga nangyari kanina. Salamat sa Panginoon, and very successful po iyon. At ako'y naniniwala na sa mga susunod na panahon ay meron pang mga gagawin at lalago ang gawain doon sa 13 Martires. Okay, tayo po pansamantalang manalangin para pagsimula ng ating pag-aaral sa gabing ito. Since nandyan kayong 3-4 po tayo, ay tuloy lang natin po ito. Po? Ayan. Okay, maraming salamat. Tayo mag-pray tayo, no? Ama naming Diyos, Panginoon naming Ama, salamat nga po sa patuloy na pagbibigay mo ng panahon na upang kami makapag-aral. Salamat sa kalakasan ng katawan at sa biyaya mo ng karunungan, biyaya ng pagmamalasakit, Panginoon. Salamat po sa lahat ng ito. Ang lahat ay nagagawa namin dahilan sa iyong biyaya, dahilan sa kalakasan na binibigay mo sa amin. Salamat sa katatapos naming gawain doon sa Cavite, at sa lahat ng mga progreso na nangyayari. Salamat sa mga biyaya mo rin, Panginoon. Patuloy mo kaming pagpalain at gabayan sa aming pag-aaral sa gabing ito. Amin pong tinatagubilin sa iyo ang lahat-lahat. Patuloy ka naming maparangalan at patuloy kaming matuto sa mga aralin na talata sa gabing ito. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay. So, atin po tatalakayin sa gabing ito yung Isaiah chapter 51 verses 4 and 5. But kagaya dati ay mag-reflect tayo dun sa daon ng 3 talata, yung verses 1 and 3. And then tomorrow bibigyan ulit natin ito ng karagdagang reflection at mga questions or additional na idea pa sa inyo naman magmumula. So yung verses 1 to 3 basically ay may tatlong
tema. Po. Ang unang tema dito, ang sabi dito, alalahanin ang iyong pinagmulan. Remember your origins. Itong talatang ito, verses 1 and 2 ay dinadala tayo sa pagre-reflect, sa pagre-review, pagbabalik tanaw doon sa kanilang pinagmulan. Particularly nakafocus ito sa buhay ni Abraham at ni Sarah, na kung saan sila yung pinangakuan ng Diyos na pagpapalain para ramihin ang kanilang lahi. Ngayon, ang purpose dito ay para ipakita sa mga Israelita na bumagsak sa kasalanan, lumayo sa Diyos, kung paano nagsimula ang kanilang lahi. At sa pamamagitan ng pagkaalam at pagkaunawa nito, makikita nila kung ano ang ginawa ng Diyos kay Abraham, ano ang naging kasunduan nila, at ano yung pangako ng Diyos kay Abraham na nakalimutan nitong mga Israelita ng mga lipi na ito, ng mga lahi nila. At kaya sila ay bumagsak sa kasalanan. So, ang isang bagay na hindi ko nabanggit nung nakalipas, yung binanggit ko doon sa isa sa nakaraang kabanata, ang isang bagay na dapat na makita ng mga tao at dapat na mangyari sa mga tao ay yung pagkaalam at pagkaunawa sa sitwasyon para lalo nating magampanan ang mga bagay na dapat nating gawin. For example, maraming tao na hindi buo ang pananampalataya at pagsunod sa Panginoong Hesus. Bakit? Dahil hindi nila kasi kilala ang Panginoong Hesus. Kung ano ang provision na ibinibigay ng Diyos, kung paano siya magpala sa atin. It may not be material blessing, pero hindi yung mga bagay na spiritual, kapayapaan, yung excitement, lahat na, yung motivation ng Panginoon sa atin. Mga blessing at pagpapala na hindi natin kayang ipaliwanag o tumbasan ng anumang material na bagay. At yun ang mga bagay na nagiging dahilan bakit ang mga tao ay bumabagsak dahil hindi nila totally kilala ang Panginoon. At mayroon naman na mali ang pagkakilala, kaya makaranas naman ng konting kabigatan at kahirapan ay bumabagsak na o nagre-retract, nagwi-withdraw na. Parang yung mga sundalo na naramdaman lamang na delikado ang buhay natin dito, urong na tayo, suko na tayo. Pero ito, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon, malalim at totoong pagkakilala, ay lalo na yung makapaglilingkod sa Kanya at mabibigyan natin siya ng karangalan at mananatili tayo sa Kanya. At yun ang nais na ipahiwatig dito ni Propeta Isaiah. Remember your origins. Remember in which generation, in which ancestral promises you have had with Abraham. Anong ginawa ng Diyos sa kanila at ano ang ipinangako sa kanila. At ang nayalayo din nito, upon knowing this, yung heritage nila, makapag-reflect sila at makapanumbalik sila ng totoo sa Panginoong Diyos. And then, ang pangalawang tema nito ay yung sinasabi nating reflection of God's faithfulness. Ito namang part nito, particularly sa verse 3, tinuturoan tayo nito na mag-reflect back, mag-reassess kung paanong tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham, which is yun gang nagkaroon siya ng anak, si Isaac, at buhat kay Isaac ay tumubo yung maraming lahi. Ayan, magandang gabi, Mami Ay. I'm sure masaya si Mami Ay ngayon dahil kasama ang kaniyang mga chikiting, ang kaniyang mga anak. Ayan, at magkakasama sila. I think 1 week ba kayong magkakasama-sama. Ayan. So, sa kasaysayan ng Israelita, napatunayan natin at napatunayan nila kung gaanong katapat ang Diyos. At perhaps sa ating buhay sa kasalukuyang panahon, wala siguro makakapagsabi sa atin dito na hindi totoong tapat ang Diyos. In one way or another, and in many ways na hindi natin kayang sukatin at bilangin, tunay na tapat ang Diyos. Po. Pangatlo, yung message of future transformation. Yung pagpapanumbalik, yung revival ng susunod na henerasyon o yung mga kinabukasan. Dito, ipinapangako dito ng Panginoong Diyos na yung lupa ng Israel, ng Juda, ng Jerusalem na naging tiwangwang o naging parang disyerto, ay papaunlarin niya uli at gagawin niyang tila Garden of Eden. Ayan, so ito po yung mga simbolismo, pero kung ating ilalapat ito sa ating practical na buhay, ito'y tumutukoy sa revival o yung pagbabago
yung ating pagkatao na dating lubog, bagsak sa kasamaan at sa kasalanan, ay tutubusin ng Diyos at bibigyan ng panibagong buhay at kaligtasan at na sa pagdating ng huling panahon ay makakasama niya tayo sa kalingatan. At ito nga ay natupad sa kapanahunan ng kamatayan ni Jesus Christ, kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. So yan po yung katotohanan ng kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. So dito, nais ni Propeta Isaiah na balikan ninyo mga Israelita ang mga bagay na ito dahil ito ang Diyos. Kailangan ninyo itong maunawaan para hindi kayo magrebelde at para makaahong kayo dyan sa pagkakasala. Knowing the fact will tell us that we have to do what is good, what is right, what is necessary, and what is glorious in the name of the Lord. Sabi ko nga kanina, pag hindi natin alam ang katotohanan, hindi tayo makakagawa ng mga mabubuting bagay. Kaya ang unang proseso na ginagawa natin in salvation, bago ipakilala ang Panginoong Jesus, bago magpatanggap, ay ipakilala muna natin ang Diyos. So una, papakilala natin ang Diyos, ang Panginoong Jesus. Bakit natin kailangan ng salvation? Kasi tayo makasalanan at anong nangyari sa ating lahi. At sa pamamagitan nito, talagang mauunawaan ng Diyos, ng mga tao na kailangan nating kumapit, magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Yan. Salamat, Pastor Nanding. Habag at biyaya ay dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa kanyang mga pinili ng Panginoon. Yun po ito yung problema kasi hindi nauunawaan ng mga tao yung totoong sukatan ng habag ng biyaya at ng pag-ibig ng Diyos. So kailangan nating ipakita ang katotohanan ng mga bagay na ito. Ayan. Okay, punta po tayo sa verse 4. Ang sabi dito, pakinggan ninyo ako, aking bayan, ihahayag ko ang kautusan at katarungan na magsisilbing tanglaw para sa lahat. Sa talatang ito, ihinahatid ang patuloy na pagkalinga at pagmamahal ng Diyos sa kaniyang mga tao sa pamamagitan ng patuloy na pagkakaloob ng mga gabay sa mga tao sa kanilang pamumuhay. Binanggit din sa talatang ito ang layunin ng mga kautusan at katarungan na ibibigay ng Diyos sa kaniyang bayan, ang pagiging tanglaw, gabay o sandigan ng kanilang buhay. Ipinapakita na hindi natatapos ang pag-ibig, ang pagmamahal at pagkalinga ng Diyos. Kahit sila'y nagkasala, nandun pa rin ang protection sa kanila. At di ba yung pagkabihag nila sa Babylonia, 70 years, pero after 70 years, sila ay palalayain. At ito ang isang patunay doon sa sinasabi sa verses 1, 2, and 3 na gagawin ng Diyos ang kaniyang ipinangako. Meron siyang napakagandang pangako sa mga tao. Hindi nagsisinungaling, hindi susuway ang Diyos sa kaniyang pangako. At tayong mga tao sa kasalukuyang panahon ay nakita na natin ito, naranasan natin. Kaya tayo nandito, kaya tayo naligtas bilang mga hintil ay dahilan sa katuparan, dahilan sa pagtupad ng Diyos sa kaniyang mga pangako. Sa panahong naisulat ang talatang ito, hindi pa naranasan ng mga Israelita ang mga biyayang ito. Maliban na lamang yung karanasan ng mga kaninuno ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Pero yung mga taong kinakausap ni Propeta Isaiah, wala silang idea na tutuparin ba talaga ito ng Diyos o baka binobola lang kami ni Isaiah o kung ano-ano pa. Kaya hindi nila alam. Medyo mahirap sa kanilang magtiwala. Kasi to see is to believe, parang ganun. Pero sa panahon natin ngayon, nakita na natin at alam na natin na namatay ang Panginoong Hesus sa krus, na ilinibing at muling nabuhay at nailigtas na tayo. Naging kabahagi tayo ng iglesia ng Panginoong Hesus at naging part tayo nung isang building, yung church, no, yung tinatawag nating mystery of the church doon sa Ephesians chapter 3. Ayan. So, wala na tayong mapapanghawakan pa, wala na tayong dapat na maging pagdududa. Kasi nangyari na ginawa na ng Diyos, sinupad ng Diyos ang kaniyang pangako. Kaya nakakalungkot yung ibang tao ay hindi pa rin naniniwala at ayaw pa rin manampalataya. Ang mga kautusan at katarungan na ipagkakaloob ng Diyos sa mga tao ay magsisilbing paalala ng otoridad.
soberanya at patnubay ng Diyos. Ito ay magdadala sa mga tao ng sitwasyon ng pakikinig at pag-unawa sa mga kautusan ng Diyos. Ang pagtitiwala sa kanyang paghatol at paghanap ng pag-asa sa kaniyang liwanag. So, yun nga, again, yung pagkaunawa sa bagay na ito, sa kasasoberanya, sa otoridad at pagnubay ng Diyos, ay magdadala sa kanya ng lalong pagtitiwala sa kanyang judgment at sa mga gagawin pa niya. At sabi pa dito, manunumbalik ang pag-asa ng mga tao at malikikita nila na tanging ang Diyos ang magbibigay ng kaliwanagan sa kanilang buhay. Yung salitang magsisilbing tanglaw para sa lahat, magsisilbing gabay, direksyon at kaliwanagan sa buhay ng mga tao, itong mga Israelita. Ang sitwasyon na ito habang ang mga tao ng Israel ay nahaharap sa hindi tiyak na at magulong panahon, ang talatang ito ay nag-alok sa kanila ng katiyakan na ang Diyos ay kasama nila at gagabayan sila sa kanilang mga paghihirap. Ito ay patuloy na nagsisilbing mapagkukunan ng panghihikayat at inspirasyon para sa mga mananampalataya ngayon, na nagpapaalala sa kanila na unawain ang mga salita ng Diyos, magtiwala sa kanyang patnubay at ipamuhay o palagi ang gawing tanglaw ang mga kautusan ng Diyos. Ayan, so yung panawagan sa practical na application ng buhay natin, dahil dun sa mga naunawaan natin na ituro sa atin, ay dapat ay wala na tayong question at pagtiwala tayo ng buong buo sa Panginoon. Ano man ang mangyaring hirap, ano man ang kabigatan, magkasakit man tayo o ano man, ay dapat tayo manatiling nakakapit at mamuhay ng mapayapa sa piling ng Diyos. Sa talatang ito, tinatawagan ng Diyos ang mga tao na makinig sa Kanya at bigyang pansin ang mensahe na Kanyang ihahatid. Ito nga yung pagtuturo na na mayroon siyang gagawin sa ating kinabukasan, sa kinabukasan ng mga tao. Sa chapter 50 verse 3, ipinahayag ng Panginoon ang Kanyang tila hinanakit sa mga tao dahil sa hindi pakikinig sa Kanya. In contrast dito sa verse 4 na ito. Subalit sa talatang 4 naman ay ipinahayag na ang mga lingkod ng Diyos ay walang ibang dapat na asahan kundi ang Diyos. Sa lahat ng panahon, tanging ang utos at gabay buhat sa Diyos ang tunay na mapapakinabangan ng tao. At ito ay, again, sa karanasan natin ngayon, wala naman ibang mapagkakatiwala ang salita at katotohanan kung hindi ang salita ng Diyos, ang Bible. At yung mga karanasan ng mga apostol, doon lang tayo titingin, at yung mga martyrs, yung mga heroes of faith natin, dahil sila ang mga naunang naglingkod sa Panginoon. Ang talatang ito ay nagpapahayag na ang kautusan at paghatol sa mga tao ay magmumula sa Kanya at magsisilbing liwanag sa mga tao. Ang talatang ito ay isang paalala ng soberanya at otoridad ng Diyos sa Kaniyang nilikha. Ang batas at paghatol na nagmumula sa Diyos ay nilayon upang gabayan at turuan ang Kaniyang mga tao sa matuwid na pamumuhay. Ang imahe ng liwanag sa talatang ito ay sumasagisag sa kaalaman, katotohanan at patnubay. Ang batas at paghatol ng Diyos ay inilaan upang ipaliwanag ang landas para sa mga tao at akayin sila sa tamang direksyon. Kasama sa mga tema sa talatang ito ang pagsunod, pagtitiwala at ang soberanya ng Diyos. Ang Diyos ay tumatawag sa Kaniyang mga tao na makinig sa Kanya at sundin ang Kanyang mga tagubilin. Ang diin sa pakikinig sa mensahe ng Diyos ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-unawa at pagsunod sa Kaniyang salita. Bukod pa rito, ang konsepto ng batas at paghatol ng Diyos bilang isang liwanag para sa mga tao ay nagbibigay diin sa tema ng pagtitiwala sa patnubay ng Diyos at ang pagkilala sa Kanyang otoridad. Talagang yung pagkakaloob ng Diyos na kinakailangan nating pagtiwalaan ay kompleto. Ang kailangan lang nating gawin ay dumugtong sa Kanya, magkaroon ng relasyon sa Kanya, at ibig sabihin ay maging anak niya tayo, manampalataya tayo sa Kanya. At sigurado na naandyan ang pag-asa natin, hindi siya tayo pababayaan. Ayan.
Ano pa at iniligtas niya tayo? Ano pa at hinayaan niyang mamatay sa krus ang Panginoong Hesus kung hindi niya rin tutuparin ang mga pangako na ito, di ba? Ang talata ay nagdadala din ng isang pakiramdam ng pag-asa at katiyakan. Ayun nga, para sa mga tao ng Israel at syempre sa ating kapanahunan ngayon. Sa gitna ng kanilang mga pakikibaka at paghihirap, ang Diyos ay nagpapaalala sa kanila na hindi niya kayang kalimutan at iwanan ng kanyang mga tao at patuloy niyang ipagkakaloob ang kanyang batas, gabay at paghatol na magdadala ng liwanag at kalinawan sa kanilang sitwasyon. Di ba napag-aralan natin sa chapter 49 verse 14, 15 and 16 ang sabi doon, hindi kita malilimutan. Malimutan man ng ina ang anak na nagmula sa kanya, hindi kita malilimutan. Nakaukit sa aking kamay ang iyong pangalan. Diba? Kulang pa ba yung mga pananalita na yon para magduda tayo? Kulang pa ba yung pangako? Ang dami, hindi na natin kayang sukatin, hindi na natin kayang bilangin o ipaliwanag lahat ng pangako ng Diyos. Ang tangi na lang natin dapat gawin, magtiwala at sumunod dahil yun ang katotohanan at yan ang mangyayari. Okay, so yun po. Wala tayong dapat alalahanin. Siyempre tayong mananampalataya, kaya tayo nandito, yun nga, para dahil ating pinapanampalatayanan ang gagawin ng Panginoong Diyos. Ang verse 5, ang sabi dito, ang pagliligtas ko ay agad na darating, hindi na magtatagal, at ako'y magtatagumpay. Yan, nawala ang aking video, no? May batang dumating na makulit dito sa church. Okay, so paki-message lang po kung hindi nyo ako masyadong naririnig. Ano po? At medyo nawala yata ang aking, hindi ko alam, internet ba to o video. Pastor Claude, Pastor Nandi, paki-message lang po, Sister Irene, kung naririnig po ninyo ako. Ang sabi dito, ang pagliligtas ko ay agad na darating. Hindi na magtatagal at ako'y magtatagumpay. Ako'y maghahari. Okay, salamat Pastor Claude. Yung picture lang siguro sa akin. Ako'y maghahari sa lahat ng bansa. Ang malalayong bansa ay maghihintay sa akin at ang pagliligtas ko ay kanilang inaasahan. Ang talata namang ito, verse 5, ay nagpapahayag ng pagliligtas at hindi ko naman matanggal kasi baka lalong magloko Pero sige, try natin. Ayan. Okay, sana ay bumalik. Anyway, okay lang naman na walang picture, ano? Bigla kasing may dumating na bata, umakyat dito sa may upuan. Ayan. Anyway, hayaan na natin na walang picture. Okay lang yan. Muli, ang pangkalahat ng tema ng talatang ito ay ang nalalapit na katuwiran at kaligtasan ng Diyos. Gayon din ang pangkalahatang saklaw ng paghatol at kaligtasan nito na ipinagkakaloob ng Diyos. Hinihikayat ng talata ang mga tao ng Israel na magtiwala sa katapatan ng Diyos, maghintay sa Kanya at magtiwala sa Kaniyang kapangyarihan, magligtas at humatol. Naghahatid ito ng mensahe ng pag-asa, katiyakan at sa huli, ang tagumpay ng katarungan sa kaligtasan ng Diyos. Sa konteksto, ang talatang ito ay tumatalakay sa pagpapanumbalik at pagtubos ng Israel. Ito ay kasunod ng isang serye ng mga propesiya na nagsasalita tungkol sa pagpapalaya sa mga tao mula sa pagkatapon at ang pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Ang talata ay nagsisilbing pinagmumulan ng pampatibay loob at pag-asa para sa mga tao sa gitna ng kanilang kasalukuyang paghihirap. Saglit lang. Itry natin kung maayos natin. Okay, so baka lalong maputol Kaya okay na yan.
Okay, so boses na lang. Okay lang yan. Kasi baka pag inano ko, lalong masira eh. Okay. Muli, itong talatang ito ay naglalarawan naglalarawan ito na ang bisig ng Diyos ay naghahatid ng ideya ng lakas at kapangyarihan. May binabanggit dito, ang pagliligtas ko'y agad na darating, hindi na magtatagal at ako'y magtatagumpay. Ako'y maghahari sa lahat ng bansa. Ang malayong bansa ay naghihintay sa akin at ang pagliligtas ko ang kanilang inaasahan. Ilinalarawan sa talatang ito ang bisig ng Diyos na ay naghahatid ng ideya ng lakas at kapangyarihan ng Diyos. Sinasagisag nito ang banal na proteksyon, yakap at suporta. Ang larawan ng paghihintay sa Diyos at pagtitiwala sa kaniyang bisig ay sumisimbolo sa isang postura ng pananampalataya, pagtitiwala at pagsuko sa kalooban at provision ng Diyos. Ayan. Doon kasi sa King James, ang sabi sa King James, my righteousness is near, my salvation is gone forth, and mine arms shall judge the people. The isle shall wait upon me, and on my arm shall they trust. Kaya ang binabanggit dito yung bisig ng Diyos na sumisimbolo sa lakas, sa kapangyarihan ng Diyos na magbibigay ng pag-asa sa mga tao. Sa pangkalahatan, ang talatang ito ay naghahatid ng mensahe ng pag-asa at pagtitiwala sa nalalapit na katuwiran at pagliligtas ng Diyos. Tinatawagan nito ang mga tao na ilagay ang kanilang pananampalataya sa pinakamataas na kapangyarihan ng Diyos at hintayin ang katuparan ng kaniyang mga pangako ng may di natitinag na pag-asa. Pinapakita nito na patuloy tayong magtiwala at magbigay ng at humingi o ipagkaloob yung pag-asa. Sa Diyos lang tayo magkaroon ng pag-asa. At ipinapakita dito na dahilan sa ating pananampalataya ay ipapakita ng Diyos sa atin yung kaniyang mga kayang gawin. Ayan. Okay. Ayan. Ang kalakasan at kapangyarihan ang magliligtas ng Diyos ang Diyos ay maaaring tumukoy sa apat na bahagi ng panahon sa buhay ng mga tao. Una, so yung binabanggit dito sa talatang ito na pagliligtas, kalakasan at kapangyarihan na magliligtas sa mga tao ay tumutukoy daw sa apat na bahagi ng panahon. Una, sa panahon ng paglaya ng mga Israelita sa Babylonia, kung saan ay pinabalik ni Yahweh ang mga Israelita sa kanilang bayan sa Juda o sa Jerusalem. So makikita na natin yan, At pangalawa, sa panahon ng unang pagparito ng Panginoong Hesus sa pagsisimula o ng bagong tipan, kung saan tinubos niya ang lahat ng tao at sa kanilang pagkaalipin sa kasalanan. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Sa pangatlo naman ay tumutukoy sa mga pangyayari sa huling panahon o end times, kung kailan pagsasama-samahin ng Panginoon ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya at kasama niyang maghahari sa Kaniyang kaharian. At ang pang-apat, may pang-apat pa. Ang pang-apat ay ang araw-araw at bawat sandaling pagsama ng Panginoon sa ating mga mananampalataya at sumusunod sa Kaniyang mga kautusan at tagubilin sa atin. Tayong umaasa na sa huling panahon ay makakasama natin siya sa kalangitan at buhay na walang hanggan. So ipinapakita ng mga bahaging ito, ng mga talatang ito, ng karunungan na ito na ang Diyos ay kayang-kaya tayong alagaan, kayang-kaya tayong
tulungan, gabayan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang soberanya, ng kanyang otoridad. Hindi niya tayo iiwanan o pababayaan. Ayan. So, nakita natin dito yung iba't ibang bahagi ng pagkakataon o ng sitwasyon na kung saan ang Panginoong Diyos ay magkakalinga sa atin. Ito'y nagpapakita na wala tayong iba na dapat na asahan, wala tayong mga bagay na dapat na gawin kung hindi tumingin sa Kanya, ilagak ang pag-asa at magtiwala sa Kanya. Ang talatang ito muli ay bahagi ng isang seksyon ng aklat na nag-iiwan ng kaaliwan sa mga Israelita at naghihikayat sa kanila na magtiwala sa katapatan at pagliligtas ng Diyos. Ang talata ay nagsisimula sa deklarasyon na sabi dito, ang aking katwiran ay malapit na. Sa magandang balita ay ginamit ang mga salitang ang pagliligtas ko ay agad na darating. Ang pahayag na ito ay nagpapatibay sa ideya na ang katwiran at katarungan ng Diyos ay laging malapit, maaasahan, abot kamay, hindi mahirap abutin, na andyan na. Sa panahon ng Israel, sa panahon ng Lumang Tipan, ginamit ito yung salitang agad ng darating. So ito yung kanyang hustisya, ito yung kanyang tulong. Pero sa kapanahonan natin ay nandito na, kasama na natin na ipinagkaloob na ng Diyos sa atin. Ang kamatayan, ang Panginoong Hesus, yung kaligtasan na pinagkaloob niya sa atin. At ngayon ay meron tayong kasama yung comforter natin o yung banal na espiritu. Ang susunod na parirala na ginamit sa King James, ang aking kaligtasan ay lumabas na. Higit na binibigyang diin ang nalalapit na kaligtasan buhat sa Diyos. Ang kaligtasan sa konteksto ng Biblia ay tumutukoy sa pagliligtas at pagtataguyod ng Diyos sa kaniyang mga tao mula sa kanilang mga kaaway at mula sa mga kahihinatnan ng kasalanan. Ang deklarasyon na ito ay nagpapabatid ng ideya na ang nagliligtas na kapangyarihan ng Diyos ay aktibong kumikilos at nagpapaalala sa mga tao sa mundo. Ito'y naghahatid ng isang pakiramdam ng pagkaapurahan at kamadalian na nagpapahiwatig na ang katuparan ng pangako ng Diyos ng kaligtasan ay isinasagawa na at ito'y tunay na nangyayari. Hindi ito kwento-kwento lamang, hindi ito pananalita lamang. Again, ulitin ko, ito ay nakita na natin at ito ay nangyayari na. Yan. Binanggit din sa King James sa mga salitang binabanggit natin kanina, mga bisig ng Diyos na humahatol sa mga tao. Again, yung bisig dito naglalarawan ng kalakasan, ng enerhiya at ng kakayahan ng Diyos na gawin ang kaniyang mga ipinangako. Yan. Sa pagtatapos ay pinapaalalahanan tayo ng talatang ito na ang kalakasan, kakayahan at kapangyarihan ng Diyos ay hindi natatapos o nauubos. Nananatili ito at mananatili hanggang sa dulo ng panahon at sa walang hanggan. Dahil dito, tayong lahat ay makakaasa sa pagliligtas at pagkalinga ng Diyos. Kailangan lamang nating sa Kanya ay magtiwala at kumapit. Ayan po, so yan ang patuloy na paalala sa ating lahat, sa ating mga tao sa mundo. At syempre, pati tayong mga nanampalataya na ay patuloy na pinaalalahanan. Manatili tayo sa ating koneksyon sa Diyos, manatili tayo sa ating pananampalataya, at siguradong ang lahat ng mga bagay na kakailanganin natin ay ipagkakaloob ng Diyos. At yung pangako niya ay tutuparin niya. Marami na siyang tinupad sa kanyang pangako. At yung mga hindi pa ay siguradong tutuparin. Yung kaligtasan na pinangako niya sa atin ay mangyayari. At sabi nga natin doon sa mga ng pag-aaral natin, hindi natin kayang ipaliwanag yung biyaya o yung kagandahan, yung karangal na naghihintay sa atin sa kalangitan, na kagaya ng binabanggit doon sa mga awitin, yung naalala ko yung awitin na Hope with You. So nandun lahat binanggit sa mga linya ng awitin na yung inag-iintay na nakarangalan sa atin doon sa kalangitan. So para tayo ay
hindi mabagabag sa mga nangyayaring iba't ibang kapangitan sa mundo, manatili lang tayong nagtitiwala at nakatingin sa Diyos. Kaya nga ang sabi sa Hebreo is, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Pag tumingin tayo sa iba, pag inisip natin ang sitwasyon sa mundo, pag inisip natin yung kahirapan at kabigatan, ay baka tayo ay manghina. Kasi ang mundo talagang nagpapahina sa atin. Pero pag tayo natiling nakatingin sa Panginoong Diyos, siguradong hindi tayo mapapariwara. Siguradong tayo ay magkakaroon ng malakas na pag-asa at ito magbibigay sa atin ng lakas upang manatili at patuloy na kumapit sa Panginoong Diyos. Maraming salamat mga kapatid. Hanggang doon lang po muna ang ating pag-aaral. At bukas natin itutuloy sa pamamagitan ng ating reflections. Pag-aaral natin bukas yung mga huling talata sa chapter 50 at itong talatang 1 hanggang 5 ng chapter 51. Atin po itong tatalakayin bukas. Okay, muli po kung meron kayong mga katanungan ay huwag po kayong mahihiyang magtanong. Ayan. Hindi na naibalik yung camera. So, itong mga huling part ay walang picture, walang video. Pero doon, pakinggan na lang natin. At doon sa, pag na-edit natin, ay pipilitin kong mailagay yung video para makita pa rin yung nagdi-discuss. Medyo awkward kasi na nakikinig ka nag-aaral ka nanonood ka ng video tapos wala namang picture. Walang video talaga, kaya medyo so ayan po. So maraming salamat muli mga kapatid sa inyong pagsama sa pag-aaral na ito. Okay, so tayo po'y magwakas sa pamamagitan ng panalangin. Ama naming Diyos, Panginoon naming Ama, maraming salamat pong muli sa gabing ito sa patuloy na pagsama at paggabay mo sa amin sa talakayan na ito, sa pag-aaral na ito. Patuloy namin amang dalangin na natuto ang bawat isa at patuloy mo kaming bigyan ng lakas, ng kaayusan ng buhay upang makapagpatuloy kami sa aming mga gawain, sa aming pag-aaral. Patuloy na kumapit kami sa iyo at patuloy naming makita at maunawaan ang mga kabutihan na iyong ginagawa sa aming mga buhay. Maraming salamat muli, Amang Diyos. Sa iyo po ang karangalan, sa iyo po ang lahat ng kapurihan. Salamat, Panginoong Diyos. At patuloy mo po kaming ihanda para sa aming sama-samang pagpupuri at pagsamba sa iyo bukas. Salamat po muli, Amang Diyos. Sa iyo po namin iniaalay ang lahat ng ito, ang papuri at pasasalamat at ang lahat ng karangalan. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen, amen at amen. Okay, salamat muli mga kapatid. Maraming salamat po. To God be the glory. God bless all of you. See you tomorrow sa ating worship service. Nakalive po ulit tayo bukas. God bless everyone. Bye-bye po.